Yes. Okay, so we will have our Bible study. Siyempre, yung ating ano ngayon, topic is in the palm of your hand. Ayan. Yung ating may relasyon to dun sa mga gusto at mga plano natin at kung ang mga plano natin ay tama ba doon sa timing ni Lord. Di ba? Trusting God is trusting God's plan and timing. We learn so much sa mga ilang panahon na tayo nag-uusap. May mga pagkakataong iba yung mga timing ni Lord sa timing natin. Hindi lahat ng gusto natin nangyayari instantly. May mga plano tayo na hindi natin makita kung kailan ang resulta. Hindi natin ma-define kung kailan mangyayari yung mga gusto natin. Pero, tiyak na mangyayari yung mga plano ng Diyos para sa atin. Pero yung mga plano natin para sa atin, that is under scrutiny. Di ba? Minsan may mga plano tayo, never natin na-expect na iba yung mangyayari. Pero kung ano yung plano ng Diyos, it will be, mangyayari yun sa ayaw at sa gusto natin. Ngayon, ayon yun sa kanyang perfect timing. Pero mas maganda ba na wag na tayong magplano? Di ba? May mga gano'n naman pala eh. May plano naman pala ang Diyos eh. So maganda ba na hindi na tayo magplano? Ang sabi dito sa Bible, sa James, chapter 4, verse 13 to 15. Ang sabi dito, makinig kayo sa akin. Ang sabi ni James. Sa James, makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at sa ganung bayan at sa isang taon kaming titigil doon. Nangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung paano mangyayari sa inyo ang araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad mawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ibig sabihin, may mga plano tayo sa buhay. Meron tayong gustong gawin bukas. Pero mas maigi raw na lagi nating ilalagay na kung loloobin ng Diyos, mangyari yung mga gusto natin para sa mga susunod na panahon. Ngayon, hindi masamang magplano para hindi tayo mabigo o hindi tayo ma-depress. Kung tayo'y nagpaplano, mas mabuti raw na ipaubaya natin sa Diyos kung ano yung mangyayari bukas. Gusto mong mangyari yon, pero bago mangyari yon, ang sasaisip mo, kung loloobin ng Diyos na mangyari yon, okay. Kung hindi mangyari, it's okay also. To-do list calendar. Meron tayong mga ginagawa para sa buhay natin in the daily activity. Meron tayong mga sticky note, organizer, planner, journal, na gustong-gusto natin na ginagawa. Minsan, isinusulat natin yung mga accomplishment natin, mga life goals, career goals, travel goals, at kung ano-ano pa. Planning, after all, is a part of life. Bahagi yan ng buhay. But there are people who really love planning and organizing things to the point na nakabase sila sa matatapos na everyday task sa kanilang sense of success and satisfaction. At kapag hindi nangyari, yung mga bagay na yon na nandoon sa kanilang mga goals na isinet, nagiging dahilan para sila ma-stress. So, reminder sa inyong lahat na we cannot control the situation. Things will happen in a different way, different sa mga plano natin sa buhay. Pwedeng sabihin mo ngayon na I want to do this tomorrow, pero bumagyo, umulan, hindi nangyari yung mga bagay na gusto mo. Are you feeling stressed because hindi nangyari? Gusto kong kumain ng bulalo. Next week, ang binili ng mami mo isda. Are you going to be depressed dahil isda yung kakainin mo? Sometimes we need to think na kung ano yung mga bagay na doon sa kasalukuyan nating hinaharap, ipagpasalamat natin at bigyan natin ng pagkakataon na luwalhatiin ng Diyos anuman yung iyong nasa harapan. Yeah? We all have plans, whether to become rich, travel, the world, get married, and to have a family, purchase your own house and lot, buy a brand new car, run for a political position, at marami pang bagay. Walang masama na magplano, lalo na para sa ikabubuti ng mga taong nasa paligid mo at sa iyo. But when it does not happen, at kapag ito'y hindi nangyari, huwag nawa magkaroon ng depression sa atin. Huwag tayong malungkot
Huwag tayong maging negative na hindi nangyari yung mga bagay na gusto natin, tatalikuran na natin yung mga bagay na susunod. So, huwag tayong mag-base sa kung ano yung mga bagay na hindi nangyari base sa plano natin. Ang dapat nating gawin ay mag-plan and to allow God na mangyari kung ano yung gusto niya beyond sa iyong mga plano. Ang plano ng tao ay hindi 100% guarantee na maging successful. Pwede kang mag-fail. Paano kung hindi mo maabot ang mga goals mo? Paano kung magkasakit o maaksidente o mawala tayo sa mundong ito? We cannot control or manipulate yung mga bagay na nangyayari sa paligid natin. God is our master planner. Ang plano niya ay para sa ikabubuti natin upang bigyan tayo ng pag-asa sa mga hinaharap. Di ba sabi sa Jeremiah 29:11? Anong sabi ni Lord doon? For I prepare plans for you. Plan to prosper you and to give, not to harm you, but to give hope and a future. Di ba napakagandang promise yung Jeremiah, basahin nyo yung Jeremiah 29:11. He created you at sinabi niya at inilatag niya yung mga bagay na gusto niya mangyari sa buhay mo. Sa Psalms 139:15-16, basahin mo nga. Kit, yung 139, Psalm 139, verse 15-16. Anong sabi doon? My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book, before one of them came to me. Ayun. Di ba? Magplano ka man, pero si Lord pa rin ang magpapatupad nito. Sa Proverbs 19:21, Mami, anong nakalagay doon sa Proverbs 19:21? 21. Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Ayan. It is wise to plan ahead, but it is wiser to commit these plans to the Lord. Proverbs 16:3, anong sabi? Proverbs 16:3, sino mabasa? Owi. Oh, Proverbs 16:3, Chloe, pakibasa. Wait lang. Proverbs 16:3. Proverbs 16:3, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. The Lord works out everything to its proper end, even the wicked for a day of disaster. The Lord detests all the proud of heart. Amen. Ayan ha. At kung ipagkakatiwala mo ang iyong mga plano in the palm of God's hand, makakaasa kang hindi ka niya bibiguin. So lahat ng plano is good, but we need to accept what is the will ng Diyos. Kung ayaw ni Lord na bukas ay ulam mo bulalo, you accept whatever is in your table. Because God knows what is best for us. So yun ang sabi ni Lord. We may plan, but remember, God is the master planner na dapat nating pagkatiwalaan. Trusting God's plan and timing. Kaya let us see yung ating mga to-do list. Balikan natin yung ating mga to-do list, mga calendars, mga sticky notes, organizer, planners, journals, para malaman natin yung mga bagay na ginawa natin at yung mga naging resulta after natin ipag-pray yung mga gusto natin. So let us pray to God. Lord, alam kong nagkamali ako dahil umasa ako sa aking sariling lakas at kakayahan sa mga plano ko sa aking buhay. Simula ngayon ay magdidesisyon akong ilagay ang mga planong ito sa mga palad ninyo. Magtitiwala ako at aasa sa mga mabubuting yung plano para sa akin at sa aking pamilya. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. Any more? Doon sa mga gustong mag-add, sa mga gusto nilang mga bagay na nangyari sa buhay nila, but unfortunately, iba yung naging result. Anyone, guys? Tetet, are you saying you are the first one to reveal your important message? Ano yung mga pinlano mo that because of
God's different plan, hindi nangyari. Halimbawa, gusto mong kumain ng Jollibee, McDo yung i-deliver. Oh. Do you feel depressed nung na-feel mo na, ay, iba yung, umorder ako ng ganito, iba yung dumating. Or other plans that you are planning, pero iba yung naging result. Tet, Hindi naman ako na-depress kapag iba yung nagiging turn out ng ating kailangan ko. Kasi dati before ako mag-start ng college, iba yung gusto kong course, tapos ayaw ko talaga ng medtech. Pero ngayon na gusto ko build up ng medtech, sobrang feeling ko na ito talaga yung naaral ni Lord sa akin. Kasi gusto ko na wow, thank you, Lord. Pero hindi ko naman everything happens for me. Everything ko. Kasi yung course ko, Masaya ko sa course niya. Ay, talaga. So yung una ayaw mo tapos later on na-realize mo na yan pala talaga. Feeling mo yan na yun. Very good. Very good. Siyempre, mas gusto ko pa rin natin nakalalan dito kasi na-enjoy ko siya. Kahit na nahihirapan ako. Wow, yeah. Gusto ko yun kasi at least alam natin na hindi ka, nasa line path tayo na para kay ate. Yan. Susunod na si Amay niya. How about Chloe? Oh, how about Chloe? Chloe? Me? For me? Tama. Yung sinabi namin ate Beth, everything happens for a reason. Nilalagay namin Lord sa ibang kasi alam niya yung what's best for us and dapat nag-trust lang tayo kay Lord. Kapag hindi tayo nakapasok sa gusto nating school or hindi tayo nakakuha ng promotion, dapat i-trust lang natin si Lord. Kasi alam niya yung what's best for us and baka mas maganda tayo mangyari doon. Amen. What about Ate Amay? Yeah. Lalo na si Amay, nasa new school, nasa new environment. Yes, everything is new for Ami. Si Amay na. Okay. Si attorney. Attorney Wu? Yung sitwasyon kong ganyan. May isang point nung ngayong school year na inask ako maging nalilipat ng club from Gilas to Listo para raw maging vice president ako ng Listo. Pero hindi ko yung intake kasi nakuha na ako sa Gilas. Thankfully, hindi ko pa rin muna. Even though ayun nga yung mas gusto ng position, vice president, buti na lang hindi ako inayaan ni Lord makunin yung position na yun kasi kung hindi, siguro mas stressed ako sa STI kasi sa ngayon. So, even though hindi ko naman nakuha yung gusto ko originally, as tumagal, na-realize ko rin kung bakit hindi ako hinayaan ni Lord na makuha yung gusto ko kasi, ayun nga, baka mas lalo ako naman sa Amen. Pero so far, so good, Amay. I mean, sa subjects, sa mga nangyayari sa school, okay naman lahat? Okay lang. Wala ka namang wala kang problema, hindi ka nahihirapan sa biyahe, sa mga klase, sa subjects. Sa tingin mo, yan yung gusto mong maging yung mga ginagawa mo. At syempre, ang dami namin ginagawa, tapos na-enjoy ko pa rin. So, ibig sabihin para sa akin talaga, no? Amen. Kasi hindi ko pag-enjoy. Oh. So, anong mo sa college? Psychology? Ano ba yung isa? Legal management? Nag-init kayo ng tubig? Nag-init kayo ng tubig? Oo, ano ba to? Dumutigas na sa sipin. Nag-init kayo ng tubig? May? Ano sa tingin mo? Ito talaga si CBD Whistler. Dali na. Bukas bago na yan, din yung CBD Whistler. Ito lang ako CBD Whistler. Ako CBD Whistler. So, ibig sabihin nun, mami, may infinite aura. May? Ano? Ibig sabihin nun, may infinite aura kapag CBD Whistler. Infinite aura. What do you mean by that? Mami, Mami, ikaw kapit. Ako. 2-in-1. Basta mami, ibig sabihin lang ng Whistler, magaling ka ang ulat ka. Magaling ako, ma? Hindi ko narinig. Whistler ba? Hindi ka naman Magaling daw yung aura.
May infinite aura. Ora, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, angas ka, mami. Maangas. Wow. O, maangas. Angas ka pala, ah. Maangas pala ako. Ay, hindi naman mahal ng tao. So, sino ang si Ate Faith, do you have any additional, ayan, yung plano, the things that you want to have, but the result is not getting you there. Parang hindi ka naman yung gusto mo doon ka pupunta, pero hindi ka naman papunta doon. O, ikaw muna. Ikaw muna nag-i-initiate. Ikaw muna. Init pa ba? Pizza. Ang sobrang init. Ako naman, dumadating ako sa point sometimes, lalo na pag-performance year na tinatanong ko ba't hindi ko pa nakukuha yung gusto kong makuha, ganon. Pero, lagi ko lalagay sa isip ko na hindi pa binibigay yung sa akin kasi pinoprotektahan ako ni Lord. Ibig sabihin nun, may something na it might be hindi pa ako ready, or it might be something na baka may mangyari hindi maganda, tapos ako yung nakaupo doon, tapos may hindi magandang maging resulta para sa akin. So, trust the process, kumbaga. Yun ang inaano ko sa sarili ko, trust the process, kung ano yung plan ni Lord, alam niya yung nasa heart mo, alam niya yung gusto mo, and ibibigay niya yun, kung hindi yun sa'yo, ibibigay niya yun sa right time. Pag hindi naman yung yun sa'yo, may something better to come. Amen. Next, si Ate Faith. May hindi mo na tinatakpan yung ano mo na, yung, hindi, pero nagko-continue ka pa ha? Continue ka pa rin maghilamos ng sabon, tsaka, so hindi naman nalatana.